nagising na rin yung mga kasambahay natin. Samahan niyo po kami sa isang masayang umaga. Ngayon po ay March 4, 2026 na at nasa first week na po tayo ng March. Ang bilis. Ang bilis ng February, nahiya yung January sa ngayon. Medyo ano ba tayo ngayon? Init na yung panahon natin. Ramdam na natin yan. Hindi na kasing lamig nung mga nakaraang buwan. Maalinsangan na nga sa gabi. Umiinit-init na. Hindi na pwedeng walang aircon. That's right. At ngayong araw, marami ulit tayong pag-uusapan mga kasangbahay, lalo na dahil ang March ay Fire Prevention Month rin. Kaya si Broski Joshua, may pinuntahan para bigyan tayo ng mga paalala kung paano magiging ligtas sa sunog. Broski Joshua, nasan ka ba? Ayun na si Good morning dyan sa inyo. Andito tayo ngayon sa Valenzuela City Central Fire Station. At marami tayong gagawin mamaya kasi ipapakita ng mga fire officers natin dito ang iba't ibang paraan para makaiwas at makaligtas sa sunog. Una, ang tamang paggamit itong fire extinguisher. Importante na malaman natin ito para mapatay natin agad ang apoy. Then, ano ang mga dapat nating gawin kapag ang ating niluluto naman ay umapoy sa kusina? Dapat alam natin yan para hindi kumalat ang apoy. At syempre, ang survival tips. So, dapat nating malaman in case na masunog naman ay isang lugar, ano ba ang mga dapat nating gawin para maligtas natin ang ating pamilya at syempre ang ating sarili. Lahat yan ipapakita natin mamaya, kaya stay tuned lang dahil iisa-isahin natin ang mga safety tips at survival tips na yan mamaya. Yan, salamat Broski Joshua. Abangan namin yung mga tips mo na ituturo ninyo dyan mamaya dahil napaka-timely talaga niyan. Kasi last Monday, sinabi pala ng Bureau of Fire Protection na tuwing buwan ng March at April, dyan nangyayari yung mga sunod-sunod na sunog dito sa Metro Manila. At ang highest number of fire incidents po ay tuwing April dahil yan po ang peak ng tag-init dito sa atin sa Pilipinas. Oo, at ito nga ang data ng BFP last 2024 po ay umabot sa 22,301 ang fire accidents sa Metro Manila. Pero ang good news naman ay bumaba naman yan nitong 2025 sa 16,228 fire accidents. Mabababa na po ngayong taon. Kaya magandang balita po yung pagbaba ng bilang kasi ibig sabihin nakakapag-ingat na tayo at aware na yung publiko sa mga dapat nila gawin, 'di ba? Para makaiwas sa sunog. Oo, kaso nga lang hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante, no? Kasi lalo na nakatira tayo sa mga areas na sinasabi ng BFP na pinaka-prone daw sa sunog dito sa Metro Manila. Kung dito po kayo mga nakatira, kailangan magbantay pa rin tayo. Kung taga-Payata sa Quezon City ka, Baseco Compound sa Manila, Bagong Silang sa Caloocan, Maricaban area sa Pasay, Barangay Western Bikutan sa Taguig, at sa Barangay Tejeros sa Makati. Kung mapapansin nyo, mga kasambay, yung mga bahay talaga dyan, dikit-dikit. Talagang marami yung mga areas dyan na magkakadikit ang mga tahanan. Kaya prone din sila talaga sa mga sunog. True, medyo congested yung area na yan. Pero mag-ingat po tayo mga kasangbahay, lalo na nga po doon sa mga nabanggit po na lugar ni Tini Bells. Kaya abangan po natin mamaya si Joshua para malaman pa natin yung mga dapat nating gawin para makaiwas po sa sunog. Pati po yung mga dapat gawin para makalabas agad kung naiipit naman na sila sa loob ng bahay na nasusunog. Magandang pag-usapan po yan, ha? Kaya abangan po natin yan mamaya. Yun. At maliban sa Fire Prevention Month, may isa pang seryosong usapin na dapat nating mas maintindihan. Yan ang colorectal cancer. Ano nga bang mga senyales nito na hindi natin dapat binabaliwala? Sabay-sabay nating alamin ang mahalagang impormasyon tungkol dyan. Mamaya po kasama si Dr. Arthur Jason Go. Yan. At syempre, ito na, mas papasarapin natin yung talakayan natin at ang morning natin, no? Kasi meron tayong masarap na breakfast. Yun ang gusto dyan, breakfast. Meron na naman tayong in-invite. Ayan, kasama natin si Chef Ann Clarice de Guzman na isang magaling na baker. Ayan. Good morning po! Ayan, kaway po, Chef! Abangan natin kung anong dish ang ihahanda ni Chef para sa atin. Saktong-sakto yan kasi gutom na ako eh. Ako rin. Ako rin eh. Parang gusto ko na. Kumakalam na to eh. Kaya lang ako
kanina nung mini-makeupan ako, tumutunog yung tiyan ko. Hindi ng makeup artist na. Mamaya Tsaka parang breakfast. masarap kainin ngayon mga malamig. Kasi syempre, di ba, mainit talaga ngayon. Kaya tuwing mainit ang panahon, mga kasangbahay, anong pagkain ba ang unang pumapasok sa isip nyo kayo? Ano ba? Ako halo-halo. Ako din. Halo-halo. Oh, nauna ako. Halo-halo ni Happy, no? Ikaw? Pambansang ano yan, pampalamig. Di kasi ako mahilig sa malamig na food. Talaga, Ewan gusto mo ko ba? mainit? Oo, warm. Pero siguro Kahit kung mainit. meron Siguro siguro dati kang takor. Mahilig on sa the top mainit of my mind, siguro, yung mais con yelo, tapos yung may langka con yelo. Ay, Yun. oo, masarap. Samba Ako con naman, yelo. gusto ko ng bingsu. Bingsu. Kasi ano lang, yung gatas niya, di ba? Yung yellow niya gatas. Tapos parang masaya na ako dun. Ang rare kasi ng bingsu na masarap dito sa Pinas eh. Sa akin, kay Mito na may yelo. Ay, wow. Tapos may asukal at gatas o kaya melon. Yan yung Saka mga pala lagi ko yung pinapagawa avocado. Avocado. Kahapon kumain ako yan, tapos may yelo. Uy, Ganun. uso yan Gusto ko ngayon, fresh ah. fruits. Meron sa social media, nagbebenta sila ng mga ganyan. Tapos nasa baso lang. Tapos ang sarap-sarap. Perfect. Ako, kaya Pinoy, kayo na makakasangbahay tuwing mainit ang panahon. Ano pong pagkain ang unang naiisip nyo at bakit? I-share nyo naman sa amin ngayong summer para matry din namin. Kaya i-comment nyo na po sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin po namin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! That's right. Napapag-usapan na rin natin yung mga malalamig na pagkain. O, kumusta naman yung umaga ng mga kasambahay natin dyan? Kamusta ang weather? Kasi dito po sa Metro Manila, 10% lang po ang chance ng pag-ulan. Pero, aabot ng 25 to 31 degrees ang temperatura natin. Kaya tulad ng lagi naming sinasabi dito sa Good Morning Kuya, uminom po kayo lagi ng tubig at magbaon ng payong para safe po tayo. Drink your water, B! Yes. Show Manila. And don't forget the sunscreen. Yeah. Laging paalala yan. Pero halos parehas lang po pala sa dako ng Cebu dito sa Metro Manila na 26 to 31 degrees Celsius po ang temperature nila doon. Kaya iwasan muna nga natin yung medyo matao po, no? Medyo crowded na mga lugar. Tsaka masisikip na lugar para mas maginhawa po yung pakiramdam natin. Ito naman sa bandang Davao naman, init at ulan ang magka-tandem kasi 24 to 32 degrees Celsius kasi ang temperature nila doon with 60% chance of rain. Nako, hindi lang basta payong ang dadalhin yung mga kasangbahay. Magbaon din tayo ng maraming pasensya at cool na mindset para chillax lang tayo kahit inuulan at bilad na sa araw. Bali, sausawin yung panahon nila doon. Oy, Parang dyan na yung uso init yung mga lamig. sakit, di ba yung Oo, halo-halo? kapalit. Iba-iba Init, yung lamig, oo. temperatura natin. oo, pero ito in the bright side, kapag summer, maganda po ang sunrise. Kanina nga pong 6:11 ng umaga, sumikat ang haring araw. At kung medyo na-late kayo ng gising, don't worry kasi mamayang 6:05 naman ang sunset. Mapapanood nyo ang ganda-ganda ng sunset. Fine. Hindi na natin naabutan talaga yung sunrise madalas. eh, no? Pero kasi ngayon, hindi na lang yung araw yung binabantayan natin, pati yung buwan, di Ay, ba tama. kagabi? Buwan. Ang eclipse, Yes. ang Di ko ganda. nakita. Tapos kanina, ang bilog na bilog pa yung buwan. Kaya Oo sabi ko, nga eh. ang ganda ng buwan ngayon. Pero, Sinabi nga kanina ni Ma'am Si na sayang daw, di daw niya nakita. Oren. Minsan lang yun. Eclipse Eclipse. kagabi. yung mga entry na naman yung mga photographers natin Kaya nga, yan, di ba? nakikilala ako sa kanila kasi tulog din ako kagabi. Oren, Saka hindi, yung pag tayo kasi nag-picture, parang dot lang yun nabuti dun sa phone natin di ba? Yun, mga kasambahay, sana nakakuha rin kayo ng picture niyan kagabi. Pero wag na muna nating patagalin pa. Alam ko inaabangan nyo na to para alamin natin ang mga paraan para makaiwas tayo sa sunog. Si Broski Joshua ay nasa Valenzuela Central Fire Station para bigyan tayo ng mga tips. Hello sa inyo dyan, Joshua! Yes, una natin pag-uusapan ngayon, paano ba ang tamang paggamit ng fire extinguisher? Kasi ito ang una natin pwedeng gamitin para maapula agad ang apoy. Kaya dapat alam natin ito gamitin ng tama. At para i-demo sa atin ang tamang paggamit ng fire extinguisher, kasama natin ngayon si Fire Officer 3, Mervin Luna, para mabigyan tayo ng proper guidance kung paano ba ang tamang paggamit. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning, sir. Officer Luna. Good morning, Sir Joshua.
i-reiterate lang po natin, bakit po ba importante na meron tayong fire extinguishers? Yes po, sir. Importante po na meron tayong fire extinguishers sa ating mga kabahayan dahil ang fire extinguisher po ay yung life-saving device natin or equipment. Ibig sabihin ay yung fire extinguisher natin, pwede ito mag-save ng buhay at pwede mag-save ito ng ating properties. Ngayon, yung fire extinguisher, design siya as first aid fire suppression apparatus. Okay. Ibig sabihin, habang maliit pa lang yung apoy, diyan pinak-applicable na gamitin yung fire extinguisher para ma-prevent po natin yung paglaki ng apoy. Tama. Kasi baka iba iniisip nila yun ang sagot sa lahat. Kailangan pa rin sa mga bumbero pa rin tayo tumawag. Pero sa mga naman po, especially sa mga bahay, sa household po, ano po ba yung recommended na fire extinguisher? Kasi may mga nabibili po ng iba't ibang klaseng fire extinguishers pero para sa bahay po, ano po ba ang dapat nilang bilhin na klase ng fire extinguisher? Yes po, sir. So, unang-una po, sir, sa mga kabahayan natin, dapat alamin natin kung ano bang klase ng sunog yung pwedeng masunog. Yes, oo. Kasi yung sunog ay may iba't ibang klase yan. Okay. Class A, Class B, Class C, and Class D, K. So, yung mga fire extinguisher na pwedeng advise natin na mayroon tayo sa kabahayan ay yung fire extinguisher na epektibong pwedeng pumatay sa mga klaseng sunog na yon, yung A, B, C. Okay. And yung dry chemical na meron tayo dyan, yan yung ating we advise na meron tayong ganyan sa ating bahay. Oo. Importante na tama yung klase po na fire extinguisher na meron tayo para sa sunog. Hindi lahat ng extinguisher pala ay applicable sa lahat ng klase ng sunog. Yes po, sir. Ayun. Pero syempre, importante rin po, alam din ba rin tamang paggamit naman ng mga extinguishers. Baka mamaya, meron nga tayong fire extinguisher. Kaso hindi po tayo marunong gumamit ng tama. Kailangan proper way din po. Ano po ba yung proper way naman ng paggamit ng fire extinguisher? Sa proper way po ng paggamit ng fire extinguisher ay tandaan po natin yung acronym na TPAS. Ayun. Okay? T-P-A-S-S. Ay, okay. Okay? Ano po yung T? Ito po yung twist the pin. Twist the pin. Okay? Para matanggal yung ating safety lock. Then yung P, pull the pin. Okay. So, tatanggalin po natin yung pin. And then yung A, aim the nozzle at the base of the fire. Ayun, so, kasama po natin si Officer Balut para mapakita sa atin kung ano ba yung tamang pag-handle ng Yes, ating fire extinguisher. So, una po twist, twist Twist the pin. Ayan, natanggalan natin yung pin. Pull. Pull. Ayan, pagtanggal po ng pin, Aim the nozzle at the Aim base na of the po fire. natin. So, yung hawak po ng non-dominant hand natin ay nasa nozzle po. Okay? Yun. Then, yung isang kamay naman ay nasa lever and handle. And make sure po na proper stable po yung ating katawan. And siguraduhin po natin yung proper distance, yung 6 to 8 feet. Ano po yun? Okay, hindi pa dapat masyadong malapit, hindi naman sobrang layo. 6 Yes, to 8 sir. feet from the fire po. Yes po, sir. Okay. And at the same time, i-consider po natin yung wind direction. Bakit? Paano po yun? Kasi kung mag-extinguish po tayo ng fire using fire extinguisher, pag nakaharap po tayo sa wind direction, so hindi po magiging effective yung pag-extinguish natin ng fire kasi hindi po pupunta doon yung ating agent. So pupunta po yun sa atin instead po na pumunta sa ating sa base ng fire. So dapat po, wag tayo salungat dun sa hangin. Yes po. Okay. And tanda po natin na paggagamit po tayo ng fire extinguisher sa real scenario, kailangan po yung likod natin ay yung exit. Kasi in case po na hindi po natin mapatay yung apoy, yung backup po natin ay mag-evacuate. Okay. So, usog na po tayo dun sa S na po. Yung S po ay squeeze the lever and the handle. Ibig sabihin po, Squeeze. pipigayin po Okay. natin yan para palumabas po yung laman ng fire extinguisher. And then, S. sweep side to Sweep. side. Okay. So, slowly but evenly po. Okay? Para po well distributed po yung laman ng fire extinguisher papunta po dun sa base ng fire. So, yung misconception dito, kadalasan ang ginagawa ng mga tao, tinatamaan yung flame. Okay? Opo, medyo so, mataas. dapat po sa
sa base mismo ng fire. Ay, okay. Sa paa, kumbaga paanong apoy ang na-target, hindi yung nasa buntot, kumbaga. Hindi po yun, sir. Okay, yan. Okay. Sige, para malaman po natin, gawin natin actual para makita naman ng mga kasambahay natin. Practical natin gawin. Sige, Sige po. sindihan na po natin ito. Alright, so ito, i-ready natin ang ating extinguisher. Tandaan natin yung T-pass. Twist the pin. Ayan, twist. I-twist ni Officer Balot. Pull. Aim the nozzle and then, sige po, squeeze. Alright. And sweep. Ayun. Kailangan po opposite nga pala nung opposite nung hangin. Nakikita nyo pa ba? Napakabilis lang pag tama po yung technique at saka yung paano ginawa, mabilis lang, no? Mabilis lang po Yes, sir. mapula. Kasi Mabilis lang po. yung ibang mga napapanood natin, parang naubos na isang extinguisher, hindi niya pa naapula ang apoy. Pag tama, magagawa natin ng safe ang ating pag-apula. Ngayon, sige, para naman, isa sa mga tatanda natin, yung T-pass, twist, pull, aim, squeeze, at sweep evenly. At tandaan, sa base po Sweep. ng apoy. Sweep side to side. Sweep side to side. Slowly and evenly po, Slowly sir. pala and evenly. At syempre, sa base ng apoy natin itututok, hindi dun sa ibabaw. At ngayon, ako naman po. Matagdag ko lang po pala, sir, na kailangan din po, tandaan natin na yung fire extinguisher natin at all times, good condition po dapat yan. Ay, oo nga po. No? So, dapat maganda yung condition po ng fire extinguisher natin. Di ba para parang po may guarantee mga tayo. din po duration na po kung gaano katagal po pwedeng i-stock ang isang extinguisher? Gaano katagal lang po ba? Kasi baka mamaya 10 taon na yung binili ng extinguisher, okay pa po ba yun? Yes po, sir. Sa fire extinguisher po, may mga indicator po tayo dyan. Pag okay pa po yung pressure gauge indicator Okay. natin, ibig sabihin okay pa yung pressure sa loob. Pag wala naman po mga physical or visible na damages, okay pa po yung fire extinguisher Okay. natin. So, quarterly or kahit monthly po, kailangan chinecheck natin yung condition ng ating fire extinguisher. Ayun. Alright. Yan ang isang mga tips sa atin, ating officers dito. Pero ako, subukan na natin ngayon kung natutunan Sige po, sir. natin ang T-pass at malaman natin kung pwede na tayong sumubok ng ating fire extinguishers. Habang sinisindihan, review natin yung T-pass, twist, pull, aim, squeeze, and sway. Ayan, maganda, i-check din natin kung maganda pa ba ang kondisyon ng ating extinguisher. Alright, so, T-pass, so twist the pin, Pin, yan, tanggalan, sir. Pull. Pull the pin, tanggalan po. pull na, and then, Aim the nozzle, the base pwede of po fire. ba sa kanan pala? Ayan po. Pwede po yan, sir. So, aim natin yung nozzle. Pag natutok po, sir, yan, pwede yun na po natin i-squeeze. So, ito, maganda makita po natin no, yung direction po ng hangin Yan, na papunta to. po. So, lilipat po tayo dun sa, Papunta po siya doon. yan, sir. Lilipat So, po kailangan, tayo, susundan natin yung hangin para effective yung sir. paggamit natin ng 6 to extinguisher. 8, sir, baka po Ayan, 6 to 8 flare up feet. po yan. Yan. So, after ng aim, squeeze na. Squeeze po. And sweep. Isa, yun. Ano? Kita, ayan, kita. Effective! Ngayon, marunong na tayo mga kasambahay. Maganda hindi lang tayo owner ng fire extinguisher. Dapat, alam din natin gamitin ng tama itong ating mga extinguishers. Sir Officer, invite ko po ulit kayo dito. Again, few reminders lang po sa mga kasambahay po natin, no, yung importance kasi nakita natin ngayon, no, napakabilis pala makapula ng apoy kapag tama yung way, proper yung technique natin sa paggamit ng extinguishers. Few reminders lang po sa mga kasambahay po natin na siguro sa mga homeowners at siguro sa mga may mga business, mga establishments din po. Yes po, sir. Tanda po natin na gaya po ng sinabi ko kanina, napakahalaga po na mayroon tayong fire extinguisher sa ating kabahayan. And napakahalaga din po na yung fire extinguisher
na meron tayo sa ating bahay, ay alam po natin kung paano gamitin. Yan, tama. Para hindi po magmukhang display lang po yan. Opo. And at the same time, kung mayroon po tayong fire extinguisher sa ating bahay, huwag po natin itago sa mga sulok. oo nga po, So, no? kailangan po, nakikita po yan and readily accessible. Okay. Para in case na magkaroon po ng sunog, mabilis po natin matapot yung fire extinguisher para pumapula po Oo nga po, yung pero ano po ba apoy. yung proper, storage po ba niya? Pwede po ba siya yung nasa naaarawan? Paano po yung tamang storage Yes sa po, kanya? sir. Sa fire code po, sir, yung temperature po ng fire extinguisher, pag dry chemical po, ay hindi po siya beyond 49 degrees Celsius. okay. And hindi din na po siya masyadong mababa yung temperature. Okay. So, kailangan nasa tamang temperature lang siya. Okay, para na-maintain po natin yung condition ng ating fire extinguisher. And then, hindi po dapat siya nababasa. Okay. So, kailangan mas maganda kung nakahang po yan Okay. or nakakabinet po. Ayun, ayan na. Again, maraming salamat Fire Officer 3 Mervin Luna at sa ating po kasama Fire Officer 3 Roldan Balot. Mga kasambahay, tandaan po natin ang mga ipinakita natin na kanina para mabilis natin mapula ang apuloy na nagsisimula pa lamang. So yan muna. At mamaya sa pagbalik naman natin, alamin natin ang dapat gawin kapag umapoy naman yung niluluto nyo sa bahay. Yan po ang abangan nyo mamaya. Magbabalik po kami. Welcome back mga kasangbahay! It's me again, Ira, your munting kasinera at magbabalik tayo para sa isang bonggang recipe for this morning. Kahit bongga, masusundan nyo naman. Pero bago tayo magluto today, check muna natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke po dito sa Metro Manila. Sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of March 3, 2026, ito po, kada kilo po ito yung lahat po ng babanggitin ko. Ang rice po na imported ay nasa 43 to 60 pesos. Ang local naman po na rice ay nasa 40 to 60 pesos naman. Ang ating pong mga karne, ang kada kilo po ng pork ay nasa 250 to 370 pesos. Ang baka naman po ay nasa 420 to 480 pesos per kilogram. Ang whole chicken naman po ay nasa 150 to 240 pesos per kilo. Ang mga isda po natin, ang lokal po na galunggong ay nasa 280 to 400 pesos per kilo. Parang hindi ito bumababa, ano? Ang tilapia po, 140 to 170 pesos per kilo. Ang bangus naman, ay nako, tumaas siya, 170 pesos to 300 pesos po per kilo. Sa ating mga gulay, ang ampalaya po ay 110 to 140 pesos kada kilo. Ang kada kilo naman po ng kalabasa ay nasa 30 pesos to 90 pesos. Ang sitaw naman, naku, medyo mataas to, 90 to 160 pesos per kilo. Ang talong po, 40 pesos to 100 pesos per kilogram. Ang kamatis, 25 to 90 pesos kada kilo. Ang repolyo naman po, 45 to 100 pesos per kilogram. Ang carrots naman po, kada kilo niyan ay 90 to 170 pesos. Ang sayote ay bumaba today, 35 to 75 pesos per kilo. Ang bell pepper naman po, ang kada kilo niyan ay nasa 130 to 320 pesos. Ang cauliflower ay 60 to 160 pesos per kilogram. At ang lechugas, perfect ang baba niya today, 50 po hanggang 160 pesos per kilo. Spices naman po natin, ang bawang po, ayan, tumataginting pa rin 120 pesos to 400 pesos per kilogram. Ang pulang sibuyas naman ay nasa 55 to 180 pesos. Ang puting sibuyas po ay nasa 50 to 160 pesos per kilogram. Ang sili naman po, 90 to 250 pesos per kilo. At ang luya, 100 to 200 pesos per kilo. At ito pa po, iba pa po nating commodities, kagaya po ng refined sugar, nasa 75 to 90 pesos per kilo po. Ang per kilo naman ng washed sugar ay 65 to 85 pesos. Ang brown sugar naman po, 60 to 90 pesos per kilogram. At ang itlog po ay nasa 6 pesos to 13 pesos per piece. Ang ating pong mantika naman, ang per liter niyan ay nasa 70 to 190 pesos po. At yan po ang ating mga presyo po ng pangunahing bilihin natin. Dito po yan sa mga palengke sa Metro Manila. At
kakaibang breakfast po ang gagawin natin ngayon dahil ang ipe-prepare sa atin ni Chef ay no-bake na cake. Nako, kaya madali lang pong sundan ito ha. Kaya wag po kayong mag-alala mga mommies, mga titas. Isulat nyo lang po yung recipe at sundan nyo po ito. At syempre, masaya rin ito dahil pwede nyo po siyang pagkakitaan. At today, makakasama natin ang owner ng The Mommy Baker at instructor sa Upskills. Walang iba kundi si Chef Ann Clarice de Guzman! Yay! Good morning, Chef! Good morning. Ayan, sige po. Good morning. Greetings po. Hello po. Good morning po sa lahat. Yan. Chef, good morning po. Good morning Welcome po po. sa Good Morning Kuya. Balita ko, first time niyo po ito. Opo, first time ko talaga. Pero hindi naman po baguhan dahil instructor po kayo Opo, talaga. sanay naman sa tao. Okay po. Pero ano po ba itong dish natin today? Ano po ba itong baked good natin? for today? Bali, gagawa po tayo today ng chocolate moist cake kasi ito yung pinakamadaling gamitan pang business sa pagbe-bake po. Okay, Yun, sa so- mga gustong mag-baking. Ito, Chef, madali kasi no-bake siya. Kagaya nga po nung mga parang struggles ng iba pong mga gusto pa lang mag-start mag-bake. Parang, bibili ba ako ng oven? Medyo Opo. mahal. So ito kasi, kaya gusto ko yung no-bake para dun sa mga walang budget, Opo. yung mga hindi pa, yung mga wala pa talaga sila na gamit sa bahay. So ito, kasi yung steamer meron naman tayong lahat niyan. Okay Halos po. lahat ng bahay meron. So, yan yung way na ituturo ko ngayon para kung sino yung gustong mag-start ng business, pwedeng-pwede. Okay po, sige po, Chef. Ano po ba yung ating mga ingredients for bali the mag- no-bake chocolate moist cake? Direction. Bali, mag-start po tayo dito sa Bagitin po muna 3/4 cup, 3/4 cup ng all-purpose flour, 3/4 cup ng cocoa powder, salt, 1 teaspoon, baking soda, 1.5 teaspoon, baking powder, 1.5 teaspoon din po, and 1 3/4 cups ng sugar. And then sa wet ingredients po, 1 cup water, 1 cup milk, 2 pieces eggs, and 1/2 cup ng oil. Ayun. Yun lang po, sobrang dali lang hanapin. Sige po, Chef. Ano po ba ang procedure Bali, na natin? Pagsamahin po muna natin yung lahat ng, lahat ng dry. Okay po. Yan po, pagsasamahin. Ano pong reason bakit, Chef, hindi pwedeng pag-mix na lang po lahat po ng ingredients? Ano kasi magbubuo-buo siya. Okay. Saka mas maganda na hiwalay talaga yung wet sa dry ingredients. So, ano po yung nilagay natin? Yung cocoa bali, powder? all-purpose flour, cocoa powder, baking soda, baking powder, and yung salt. Okay po. Tapos ito namang sugar, dito natin isasama sa mga So, wet ingredients. Oo. Opo. Bakit hindi po siya dun sa dry? Kasi yung sugar kasi liquid din siya. So pag natunaw siya, same lang din siya sa sa mga Ayun. liquid ingredients. Ang term doon, mga kasangbahay, is hygroscopic yung asukal. Meaning, nag-absorb siya ng moisture. Mas mabilis siya. Kaya sinasama siya sa wet ingredients. Tama ba ako, Chef? Yes, pwede ka na maging baker, ma'am. Ayan, sige po, Chef. Ano proceed pong tayo next sa step wet po? natin. Ito muna yung eggs. Ayan, eggs. Make sure natin yung itlog Oil. natin, isi-separate natin ng maayos, ha? Kasi baka mamaya may shell pa. Pero Saka Chef, sa last part, nag-ano pa rin ako, ini-strain ko pa rin yung Opo. para sure na walang sasama na kahit anong ingredient. so nilagay natin yung egg, yung oil, yung sugar, and yung milk. Tapos ayan, i-mix lang muna natin. Saka natin ihalo dun sa dry ingredients natin. Okay. So, ano po, Chef, yung wet ilalagay po sa dry ingredients. Tama po ba? Okay. Yung water natin, dapat po hot yan, boiling water. Hot boiling water. Okay po. Bakit po, Chef? Ano pong reason? Para mas maging moist po yung cake. Pag cold po ba, ano pong mangyayari po? Pangit yung kalalabasan niya. ganun. So paghahaluin na po natin yung wet and dry. Okay po. Okay. Pero Chef, kayo, gano'n na po kayo katagal po as a baker? Bali, mag-8 years na po ako ngayong August. Medyo matagal na rin. Ano pong reason ba't po kayo naging baker? Ito po ba talaga i-profession nyo? Or parang naging out of hobby lang din? Nung una kasi parang hobby lang dahil yung anak ko kasi nun magbe-birthday. So gusto niya ng chocolate cake na kami yung gumawa. So yun, tinry ko. Tapos nagpatikim ako sa kapitbahay. Opo. Yung pagpapatikim ko na yun, hindi ko naman aakalain na yun na pala yung magiging First order. Yun na pala yung magiging career ko. Okay. Kasi nagustuhan nila. Okay po. So dahil lang pala nag-request yung anak po ninyo
doon na na-start yung career po ninyo. Tapos mahilig din ako sa arts nung bata kasi ako. So parang na-apply ko yung pagiging artist ko sa paggawa ng cake. Opo. Pero dito po, kasi business niyo po yung The Mommy Baker, Baker, po, no? opo. Paano po, ano po mga customized po ba yung mga ginagawa niyo? Or may mga naka-template Opo, na mas kayo? more on ako sa customized cakes. Okay. Yung tipong pahihirapan ako, paiiyakin ako. Kunwari, yun. meron po akong gusto, chef. Chef, gusto ko parang safari po yung ano. Opo, meron yung design ganon. ng cake. Meron nga, ma'am. Yung gusto ko, ma'am, helmet. Ay, ganon! After nun, napagkamalan akong tindera ng helmet. So, kailangan talaga sobrang creative din, Opo. chef, no? Tsaka, sobrang ano ka dito, passionate ka rin sa ginagawa mo. Pero, chef, kayo masasabi niyo ba na dapat sangkap din dito ang pag-ibig Yes. sa pagde-date? Sobrang importante na mahal mo yung ginagawa mo. Kasi parang hindi mo siya may enjoy Opo. kapag hindi mo gusto, pag hindi mo love yung ginagawa mo. Paano niyo po na-apply, chef? For example, kunwari, marami na kayong orders, ganyan. Paano niyo po na-apply yung love niyo for baking? Yung love niyo, yung passion niyo po? Parang minsan nga alam mo yung may humirit sa'yo, naawa ka, magbibigay ka na lang din. Minsan ganun ako, oo. Minsan may mga nagpi-PM nga sa akin na, Mami, yung anak ko ganito. Ayun. Tapos, alam mo yun, minsan maraming customer na may mga, alam mo na. May mga Parang gusto mo na lang. request pa po. Hindi sa additional request. May mga customer na medyo low budget. Yung parang gusto mo na lang na maging maganda yung party ng anak nila. Sige, At ganun. least, that's so nice, chef, no? Kumbaga Ay, parang, iniisip ko, sige, okay lang. hindi purely Yung balik business. naman nun si God ang magbabalik nun sa'yo. Wow! At sana po ay pagpalain pa kayo, chef, dun dahil super bait niyo po sa ganyan. Pero, chef, ano po ba yung nandun po sa Illanera po natin? Yung Ay. naka-coat po. Eto, bali, na siya ng oil, pwede din pong shortening. Okay. Dinas ko din siya ng cocoa powder. Okay po. Yan. Ano po Kasi reason, ang chef? reason kung bakit kailangan nakaganto, para yung cake natin hindi didikit, mas madali siyang tanggalin dito. Okay po. Okay. So, para pag in-mold mo na siya, chef, no? Diretso na siya bagsak. Okay. Ito lagi itong kailangan gawin, yung Apo. pag-i-strain ng butter natin. Kasi minsan meron tayong hindi natutunaw na mga ingredients. Opo. So, kailangan ito. Ayan, nakita mo, di ba? Oo May nga. sumama na flare na biglang lumabas. Yun. Importante yan. Para yung cake natin, pino din. Fine din siya pag kinain. Pero, chef, bakit po steamer po yung ginamit natin today? Kaya ako naisip na steamer yung gamitin today kasi merong mga nanay dyan na gustong mag-start ng business, di ba? Medyo wala silang puhunan, medyo low budget. Sa bahay meron tayong rice cooker. Ay, Pag oo. bumili ka ng rice cooker, may kasamang ganito. Ay, oo nga. Tama, Diba? May chef. kaserola ka, may ganto ka. Pwede ka mag-bake. Bili ka lang ng llanera mo. Oo nga. Diba? Ganon kadaling magnegosyo kung gusto mo talaga, diba? Talagang iisip ka lang din ng mga nasa, yung resources mo. Pero, chef, after nito, ano po yung gagawin pa natin? Ililipat ko na siya dito. Tapos yun na, steam na natin. Okay. Ganon lang kabilis, Ang diba? bilis lang, mix-mix ng ingredients at saka start na ng cooking process Yes. natin. Tapos ilang minutes po siya isi-steam, chef? 40 minutes. 40 minutes. Medium to low to medium ang natin, po fire. Okay, pero chef, may question po Pero ako. ay wait lang po kasi Opo, sige depende po. rin siya sa baking pan. Kung mas malaking baking pan, mas matagal po yung niya. Oo. Cooking niya, Tama. cooking Nakadepende time. talaga Yes sa po. size din po, no? Tsaka din sa kung gaano kalakas yung inyong, yung apoy. Pero chef, ito po, question po kami kanina sa mga kasangbahay, itatanong ko rin po sa inyo. Kayo Sige po, po. pag mainit po yung panahon, ano po yung favorite na food po na naiisip nyo? Or unang pagkain na nasa isip po ninyo? At bakit po? Halo-halo. Halo-halo! Wala naman po bang nagpagawa sa inyo ng halo-halo na Ay, dati cake po? may nag-ano sa akin yan. Sabi Yun niya, ang chef, gawa design." tayo ng halo-halo cake. Okay Kaisip po. ako, paano ko gagawin yun? Pwede naman, gamit tayo ng caramel cake. Opo. Saka ka mag-toppings ngayon ng yung toppings na nilalagay sa halo-halo. Yung leche flan, lagay mo, ipang filling mo, di ba? Okay, talagang nasa creativity lang din talaga. Pero Yes. habang nagta-transfer si Chef dito sa ating Llanera, kayo naman mga kasangbahay, tatanong ko ulit sa inyo, tuwing mainit ang panahon, anong pagkain ang unang naiisip ninyo at bakit? Kwento niyo po yan sa amin sa ating comment section at babasahin po natin yung mga comments ninyo later. At eto na nga, bago matapos yung program natin, ito na nga, Chef, kailangan nilang mag-comment para mabasa talaga natin yung kanilang mga komento. At ito na, Chef,
Ready na. Kailangan i-cover natin yung ready na for fry kasi. cooking. For baking pala. Steaming pala. Ano ba talaga? Steaming po. Steaming lang. Steaming yung process natin. Ayan. Okay. Mga kasangbahay, hindi natin kayang tapusin yung 40 minutes dito. Hintayin lang naman natin itong maluto ng completely yung ating no-bake chocolate moist cake. At eto na, no, dahil nagluluto naman tayo ngayon, maganda, malaman na rin natin ang mga dapat tandaan sa kusina para makaiwas sa sunog. Broski Joshua, ano ba mga tips mo dyan para makaiwas sa sunog? Yung mga nagluluto, lalo kami, nakaapoy kami dito sa studio. Tama, para sa inyo talaga to at para sa mga mommies at daddies natin na araw-araw ay nagluluto. Ngayon, kasama pa rin natin si First Fire Officer 3 Mervin Luna para turuan tayo kung ano ba ang dapat nating gawin sa mga instances na masusunog. Kunyari yung kawali natin, no? Kita nyo naman, ready na tayo. Naka-protective gear tayo ngayon para sa ating demo. Pero Officer, ano po ba yung kadalasan na pinangmumulan ng mga apoy sa mga kitchen usually? Okay po, sir. Magandang tanong po yan, sir. So yung kadalasan po na nagiging sanhi po ng sunog sa ating mga kitchen, number one po dyan ay yung unattended cooking. Ako, ano po yun? busy. Yung po yung napapabayaan po natin yung niluto. Minsan kasi kadalasan, nagiging practice natin yung multitasking. And yung nagiging resulta nito, yung niluluto natin, nakakaligtaan pala natin. Pangalawa po, sir, hindi po maayos yung kondisyon po ng mga cooking devices natin. Ano, especially po yung mga LPG, yung mga stove natin, minsan may mga defects na yan, pero ginagamit pa rin natin. And pangatlo po, sir, yung overheated oil. Ay, nako. Kasi pag nasobra po yung init ng mantika ay pwede po yung lumiyag. Yan po yung mga kadalasan. Yun yung mga top na mga dahilan. Pero usually po, kunyari sa mga mantika, nasusunog naman. Paano po ba ito naaapula? Ano po ba yung tamang paraan? Ano po yung dapat at hindi naman dapat gawin? Yes po, sir. Number one po na di po natin gagawin pag papatay po natin yung mantika na nasusunog ay yung lagay po ng tubig. Buhusan ng tubig Buhusan kasi po ng naiisip tubig. ka Yes agad po. eh. Thinking na maapulan natin Opo. yung apoy. Pero hindi po yung mangyayari. So yung mangyayari po dyan ay mas lalaki po yung volume ng mantika, mas lalaki po yung apoy. Okay. And kung may mga malapit po tayo na combustible materials, may mga kortina tayo, so pwede pong maabot yun ng apoy. So hindi po advisable na buhusan po natin ng tubig yung lumiliyab po na mantika. So ano naman po ba yung advisable na gawin kapag sa nasusunog yung niluluto? Yan po. Magandang tanong din po yan, sir. So, sa kitchen natin, madami po yung pwede natin gamitin para po mapatay natin yung apoy sa lumiliyab na mantika. Yung pinaka-practical na pwede natin gawin ay kunin po natin yung cover ng frying pan. So, make sure na yung cover po ay fire resistive or hindi po dapat nasusunog. Okay? So, ano po yung concept kung bakit po yung takip? Kasi sa sunog, yung fire extinguishment, ang sabi po dyan sa fire extinguishment, tatanggalin natin kahit anong element ng fire. Okay. So, pag ginamit natin yung takip ng frying pan, so in-exclude natin yung oxygen. And therefore, mapatay natin yung apoy. Yan po yun. Bukod po sa takip, ano po ba yung mga pwede nating gawin pa? Okay po, sir. Kung may towel po tayo, pwede po natin basain. Then, i-cover po natin sa ating frying pan. Make sure na na-cover po lahat ng area. Okay. Okay lang po kahit yung towel basa kasi kayo nasabi huwag babasain pero yung towel kailangan damp. Bakit po kailangan damp siya? Yun. Para po hindi po masunog. Okay. Kasi kung hindi po basa yan, baka po masunog po Ayun. yung Hindi naman tumutulo na basa. Ano lang? Hindi na po. Kailangan basa lang po, sir. Then, Okay. mabilis po natin i-apply. Alright. Then, aside po sa towel, kung may baking soda po tayo, so pwede po natin gamitin yan. Para po mapatay natin yung apoy. Kung may
asin po tayo sa bahay. Madami po. Pwede po din natin gamitin yan. Ay, okay. Ang dami palang pwedeng ways po, no? Pero ngayon, ipakita po natin actual, no, kung paano ba ang paraan. Isa sa mga paraan na sabi ni Officer ay yung takip lang, mga kasambay. So, sige, ipakita natin. Kunyari, kayo ay nagluluto na sa inyong bahay, nagpiprito kayo, at ay nalingat kayo, nanonood kayo masyado sa inyong paboritong palabas, nasunog na ang mantika. Isa sa mga paraan daw po ay wag magpanik. Una, first step po ay yung takip na make sure na hindi siya masusunog. Yes po. Kailangan bakal o yung iba mga ceramic. Advisable po yung mga ceramic na takip. Kasi may mga takip Pwede din po din na po, ceramic. sir. Pwede Basta din wag po. lang po plastic ay nasusunog. Wag lang po No? And make sure, una po kung possible daw po, ay pwede patayin natin yung kalan muna o yung LPG natin para hindi na umapoy pa at ingat natin yung mga braso at kamay natin bago natin takpan. So, huwag tayo magpapanik, tatakpan lang natin. Napakasimple lang. Ganun lang pala yun mga kasangbahay, no? Huwag na tayo magtawag pa ng kapitbahay natin. Pwede pala tayo na lang. At importante rin po na, pagkatakip po nito, pwede na po ba? Luto na ako ulit. Buksan ko yes, na. sir. Tama po yun. So, once po na mapatay po natin yung apoy sa ating frying pan na may mantika, so wag po muna natin buksan. Bawal muna, okay. Kasi pwede po yan mag-rekindle o mag-reignition po. Ay, okay. Gano'ng So- katagal po hindi nila pwedeng galawin muna to? So, pwede po mga 15 minutes. Mm-hmm. Minimum na po yan. So, make sure na ma-cool off muna po yung heat or temperature po sa ating Okay. Sige po. Next way. Kung sakali man wala kayong takip na bakal na baka masunog kasi ang inyong takip, pwede pala yung wet towel or basahan Yes. po sa pang-apula ng apoy. Tingnan natin kung pwede. mainit po. Pwede na. Mainit pa. Pero pwede rin pala, towel din. Pero kailangan po ba yung towel na ito gaano kalaki po ang kailangan na towel na ipang-cover dito? Yung basta po ma-cover natin yung buong surface po para po ma-prevent natin yung pag-introduce po ng oxygen sa loob, sir. Kasi baka mamaya gamitin nila sakto lang po dyan. Hindi rin po Instead po advice. na mapatay natin yung baka po. Para mas dinagdagan lalong pa lumaki po natin. yung apoy. Okay, sige, pakita po natin kung paano naman gamitin ang wet towel sa pag-apula ng apoy. Para malaman natin na kaya-kaya nyo gawin to sa inyong mga bahay. So, sir, i-instruct nyo lang po ako paano po ba ang tamang way. So, first step po, if applicable po ulit, sir. Patay. Patay po natin yung gas stove and LPG po para ma-discontinue po natin yung supply ng fuel galing po sa LPG. Then, so, yung Basahin towel na. po ay kailangan basa po yan. Then, i-cover po natin sa buong area po. Pag ganyan Make po. sure na, yes po, pag ganito po, sir. Okay, cover. Yan. Okay. Okay? Ganun lang. Isa sa mga paraan na ngayon kung wala kayong takip na hindi nasusunog. Pero dito po applicable din po ba na applicable po na hindi rin, ito nakita natin, binuksan natin Binuksan. saglit. So hindi rin po siya pwedeng tanggalin kaagad. Pwede pong mangyari din yung takip Yes na po. binuksan agad. So, wag mo na pong tanggalin yung towel po. And yung towel po ay dapat po wala pong mga butas-butas sana yan. Kasi kung may mga butas-butas yan, pwede pa rin po pumasok yung Okay, oxygen. mas maganda yung medyo mas maninipis yung na tuwalya ang gamitin natin. Pero gaano kabasa po? Baka mamaya iba hindi masyadong basa yung gamitin. Gaano kabasa po ba dapat yung tuwalya natin? So, yung basa po na hindi na po tumutulo kasi baka po paglagay nyo po ng towel, Kaya nga po yung tulo po ay mas magpapa-agitate po yan sa apoy. Okay. So, ina po na mabasa po yung towel na hindi po kaagad masunog. So ito, maganda nga po na hindi natin kaagad tatanggalin din po yung towel. No? Kapag lagay natin, 15 minutes din bago natin buksan ulit. Pero maganda, alam natin itong mga paraan na to para naman ligtas tayo sa ating mga bahay, lalo sa mga kasangbahay natin na araw-araw nagluluto. Pero bukod po dito sa ating kitchen, sa experience po ninyo sa inyong trabaho, ano po ba yung mga madalas nagiging source po ng apoy sa mga narespondihan po ninyo? Maliban po sa kitchen. Maliban po sa kitchen. So, based po sa data po ng ating
Investigation Unit, ay nagtap po dyan yung electrical connection. Ay, nako. So may mga overloading po, faulty wiring. Pangalawa po yung open flame, then yung cigarette butts po, yung Ay, nako, paninigarilyo. sigarilyo. So may mga cases din po sir na nagiging sanhi din po ng sunog yung mga nakasinding kandila. Naiiwan din po na Naiiwan din po. nakasindi. Especially po may mga cases na yung mga batang naiwan, Opo. pinaglalaro po yung mga Ay, kandila. okay. Good, sir. So yan ang mga magandang bantay natin mga kasambay bukod sa ating mga kitchen. Ito yung, lalo na ngayon, Fire Prevention Month. Maiwasan po natin na magkaroon ng sunog sa ating lugar. Yan ang ilan sa mga paalala sa atin ng ating mga officers dito sa Valenzuela Central Fire Station. Pero sir, pwede po ba nyo mabanggit naman, baka may mga activities po ang Valenzuela Central Fire Station po na pwedeng i-invite natin ang ating mga viewers. Ano po ba yung mga activities ninyo? Yes po sir. Sa pangunguna po ng aming buting Fire Marshal, si Fire Superintendent Maria Teresa A. Alquesa, sir. Tsaka yung aming Chief Operation, si Fire Senior Inspector Steven B. Ulitiquet, ay patuloy po yung mga activities na isinasagawa natin dito sa Valenzuela City. Nag-conduct tayo ng wildlife handling. Ah, okay. So, itong seminar na to ay tinuturuan po yung ating mga kabomberohan kung paano po yung tamang or proper na pag-handle sa mga wildlife Okay. animals. Okay? So, dito po kasi sa Valenzuela, madalas po na nag-respond tayo sa mga sawa. Pati kayo din po pala ahas. yun, okay. Oh. So, kaya po naisip ng aming Fire Marshal na i-train Okay. or i-empower po yung mga tao kung ano ba yung proper na pag-handle Handling, ng okay. hayop. Then, patuloy din po yung coordination sa ating Meralco at saka sa ating Maynilad para po masigurado natin na yung mga hydrant na Yes, meron tayo oo. dito ay fully operational. Yes. Okay? Then, aside po dyan, nitong February lang, ay nakilahok po tayo sa citywide mass hand-on seminar training. So, ito pong seminar na to, ang pangunahing layunin nito ay maturuan o ma-refresh yung ating mga kabomberohan and at publiko kung ano yung tamang gagawin or tamang pag-CPR gamit yung kamay. Hands-only CPR. Okay? Yun. Pero sa activity na to ay nagbahagi din tayo ng mga kaalaman pagdating po sa sunog. Okay? Then, ngayong March ay magkakaroon tayo ng open house. Yung target natin ng participants dito ay yung mga bata po. Ay, okay. Sila naman. Para po malaman ng mga bata kung ano ba yung Tama. trabaho ng bombero. And at the same time, maging aware sila pagdating po sa sunog. Yes, oo nga. And magkakaroon po tayo ng mga Paralympics ngayon, na March. So, yung Paralympics ay kalahok po dito yung mga barangay natin. Okay? Mga volunteer groups. Ano pa ba? Hydrant testing. Yun. So, every day ay tinetest po natin yung mga hydrant dyan. Para at all times, again, Yes, oo. ma-ensure natin na operational Tama, ang tama. hydrant. Fire truck visibility. Yan. So, nag-rowing po yung mga fire truck natin. Okay. Oo. Then, yung pinaka-importante po sa rin na activity ay yung off-land ligtas na pamayanan. Okay? Ayan. Ito po ay community-based program na kung saan kinakapacitate natin yung community na maging ready pagdating sa sunog. Sunog, yes. Okay? Pagdating sa disaster. Maganda. So, tinuturuan po natin yung community sa sunog, pagdating sa sunog. So, ito po ay shared responsibility po. Ibig sabihin, ay katuwang po natin yung community para po isakatuparan natin yung layunin po ng programa. Yes, tulong-tulong. Napakaraming activities po at sa mga karagdagang mga informasyon, pwede punta sila sa Facebook Yes, po ninyo para malaman ng iba't ibang activities po natin. Again, maraming salamat po, Fire Officer 3 Mervin Luna, at napakalaking tulong po nito sa ating mga kababayan. O, nakita nyo ba? May natutunan ba kayo sa mga tinuro sa atin ngayon ng ating mga officers?
Yes, ako Joshua, mapakarami kong natutunan, no? At saka syempre tatandaan namin yan kasi sobrang useful talaga lahat ng mga information kanina. Lalo na sa mga gaya ko, kami ni Chef, no, na nagluluto sa aming mga bahay. At syempre maraming salamat din po kay Mr. Mervin Luna. Oo, lalo na lagi tayong nagluluto ng almusal natin dyan. Kailangan talaga, alam natin kung sakaling ito yung mangyari sa natin, sa kitchen naman natin. Pero again, sir, maraming salamat po. Thank you po, sir. Pero hindi po tatapos dyan ang pagbibigay natin ng tips dahil mamaya, alamin naman natin ang mga dapat gawin kapag tayo naman ay naipit sa loob ng bahay o gusali na nasusunog. Abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Good morning! Time check muna tayo mga kasangbahay. Ngayon po ay 7:37 ng umaga and it's time sa napaka-timely at importanteng discussion. Alam nyo kasi, nakakabahala na po ngayon yung pagtaas ng cases ng colorectal cancer ngayon po sa young adults. Kaya dapat maaga pa lang malaman na natin ang warning signs nito para maagapan agad. Kaya naman po ngayong araw kasama natin si Dr. Arthur Jason Go para i-discuss sa atin ang colorectal cancer. Good morning po, Doc Arthur. Good morning. Layo natin dyan, ha? Ayan, Doc, mati po kayo sa ating mga kasangbahay. Magandang umaga, everyone. Yes, ayan. Doc, napapansin ko nga po, kahit po sa social media, ang dami ko pong napapanood na ang babata pa, nadadiagnose na po sila ng colorectal Yes. cancer, tapos kinikwento nila yung story nila sa social media. Ano po ba yung cause ng colorectal cancer when it comes to young adults? At normal pa po ba na mga bata nagkakaroon na po nito? So actually, younger now, less than 50 years old na nagkakaroon na ng colorectal cancers. Usually, 80% pa rin are sporadic. So sabihin nun, mga external environmental factors pa rin. No? One is yung mga, of course, may mga non-modifiables. Non-modifiables are genetics, yung mga Lynch syndromes, yung mga iba pang mga inherited diseases. 80% doon is our talagang mga lifestyle talaga, no? Yung mga modifiables. So, mga ultra-processed food, no? Like mga fast food, french fries, sedentary lifestyle. Di ba nga yung uso gadget talaga? So, before, they were playing outside, and then now, nakaupo na lang. Although there are now younger active patients actually nagkakaroon din, di ba? So, but sometimes you would usually, di ba, yung exposure kasi at birth pa lang pwede ka na magkaroon ng mga factors, no? Like, like food nga, mga ultra-processed food, and then of course smoking, and then of course there's obesity, and then of course alcohol drinking. So those are factors talaga that 80% are still vulnerable to that disease. When it comes to naman po, mga senyales, signs and symptoms, ano po ba yung mga dapat bantayan ng mga tao? Okay, so of course one is weight loss, Weight loss. then nagkakaroon anemia, and then of course since colorectal tayo, nag-change yung bowel habits nila. Minsan constipated, o minsan yung caliber ng dumi, lumiliit, no? Uminipis, or parang nagiging tatawag doon parang taing kambing. And then, of course, meron ka anemia, of course, no? Yung mga yon. Anemia. So, yung mga fatigue, pagod, of course, yung abdominal pain, no? Yun. Okay. Dok, nabanggit niyo po kanina yung mga risk factors natin. Ano po dun yung pwede nating ma-change? Alin po dun yung wala tayong control? So, walang control is age. No? Usually, at age of 50, above, mataas na risk factors, males are usually predominant versus sa females. But then, modifiables are yung lifestyle change, yung mga smoking, so stop smoking, eat yung mga fresh talaga, no, high fiber diet, bawasan ng mga red meat. Of course, you can eat meat but not in yung lagi, diba, binge eating, ganon. And mga ultra-processed talaga, fast food, in moderation or bawasan, no? Kasi kadalasan ngayon, 'di ba, mabilis na yung araw natin. So ang pinaka-best fast food talaga, 'di ba? So yun. Mas maganda pa rin talaga lutong bahay pa rin talaga, no? From farm to market to your table, no? Diretso. Hindi yung fast food. Yung mga deliveries, lalo na yung Yes, Doc, yung mga easy na, di ba? Oo, yung mga fast food. Opo. Pero Doc, sige, Celine, go ahead. Ayan. Dok, kasi lagi ko pong naririnig yung salitang colonoscopy, lalo na po sa mga patients na may mga ganitong condition. Kailan po ba dapat malaman ng isang tao kung kailangan niya po ng colonoscopy or hindi pa po? Okay, so screening tayo, no?
So, before, it was at the age of 50, nagsastart ang colonoscopy. Now, it's at 45 na because of the younger, nagkaka-develop na nga ng mga younger age yung mga cancer patients. So, actually, the reason why yung mga 50% ng mga 50% and less than 50 years old, 50% ng less than 50 years old, around 45 to 49 years old sila nagkaka-develop. So, ginawang 45 years old na ang start ng screening ng colonoscopy. And it's been going to be done every 10 years. Pag normal naman, every 10 years. Pero, pwede rin mag-stool exam. Parang FOBT tawag doon, no, stool exam siya para malaman kung meron bang dugo doon. Pero ganun din, pag may matuklasan na dugo, baka matakot naman sila, baka may almoranas lang or something like that. Pero pag may nakita kasi, yun nga rin, colonoscopy pa rin ang antungan nila. Although there are other ones, kasi minsan takot silang mag-colonoscopy. May ibang paraan, merong video type na yung parang may capsule iinumin or CT scan colonoscopy, parang ganun siya, pero mas frequent siya instead of every 10 years, every 5 years. Oh. Parang ganon. Pero Doc, when it comes to ano naman po, treatment options, ano naman po yung mga pwedeng treatment na pwede pong gawin for colorectal cancer? So primary pa rin is surgery pa rin talaga. So ang treatment sa colorectal cancer is a multidisciplinary approach, no? So when you treat a patient, hindi lang isang medical oncologist, no? Kami pong bahala sa medical part, kasama din surgery dito. Kasama din dito minsan sa rectal yung radiation oncology. So, magkaka-team talaga siya to treat the patient, no? Hindi siya yung parang isang gamutan lang na ano. Pero siyempre, the earlier na-detect yung cancer, mas lesser yung mga treatments. Minsan at early age pa lang, kung stage 1 lang, surgery lang. No need for other treatments. If we find may mga high-risk factors for recurrence, doon kami nag-start ng treatment ng medical. Pero Doc, lagi naman po ninyong pinapaalala sa amin dito sa Good Morning Kuya, iba pa rin yung prevention. Yes. Pero paano po ba natin mape-prevent yung pagkakaroon po nitong colorectal cancer? So again, screening. So we really advocate kami talaga ng screening kasi nga early prevention, no, is the best key, no, for survival. And then of course, lifestyle modification talaga, no? So exercise, and then diet. And when you say diet talaga, yung high fiber diet tayo. And of course, well-balanced meal. And then stop smoking. Sobrang halaga talaga nun, Doc, yung mga carcinogens na nilalagay natin sa katawan natin, iwasan talaga. Yeah, mahirap kasing iwasan siya, pero kung kaya naman, bawasan talaga nyo as soon as possible. Yes. Kaya po tayo naka-blue ngayon, di ba? Yes. For Kasi colorectal para sa Colorectal cancer awareness. awareness month. Yeah. Yes. Ako, thank you so much po, Doc Arthur. Ang ganda-ganda po ng mga sinabi po ninyo at dahil po dyan, for sure natuto po yung ating mga kasangbahay na hindi rin po basta-basta matakot kasi may mga paraan naman pala para ma-detect po ito ng maaga. Kaya tandaan po natin, wag tayong pakampante mga kasangbahay dahil hindi ibig sabihin na bata pa tayo, hindi na tayo maapektuhan. The earlier you act, the better chance po na magamot at maiwasan ang sakit na ito. Kasi dapat healthy tayo. Ayan mga kasangbahay, ito, kamusta naman natin si Joshua? Joshua, kamusta na kayo dyan? Ano nang balita sa inyo dyan? Yes, ito ang isa sa mga dapat din nating malaman dahil kailangan natin ito para makaligtas tayo sa sunog. Kasama ko ngayon, kasama din ulit si Fire Officer 3, Mervin Luna. Officer Mervin, ito po para sa mga kasambahay po natin, no? Kapag kunyari, sitwasyon meron katabing bahay nila or mismong lugar nila nasusunog na, ano ba yung dapat gawin nila? Ano ba yung magandang first steps na gagawin? Okay po sir, thank you po Sir Joshua. Kung sakali po na yung mga kasabay natin ay may nakita pong sunog sa kabilang bahay, ang kadalasan pong ginagawa ay nagbibideo. Mali po yun. Nauna pa mag-cellphone. Yes po, sir. So, bagkos po na mag-video tayo, mas maganda po na i-report po natin kaagad doon sa ating fire department, sa ating Bureau of Fire Protection, para po agaran natin na marespondihan po yung sunog. Yun po yun. At bukod po doon, ano naman ng kasi iba, kunyari may nasusunog na natataranta kung ano ba ang i-impake ko, ano ba dadaling ko, ano ba dapat, hindi dapat dalhin, at ano ba ang kailangan importanteng i-prioritize natin during those times. Yes po, sir. Pagdating po sa sunog, yung una po nating i-salvage yan, yung mga important documents po, yung mga pertinent documents. Yan po yung mga certificates natin, yung mga certificates po ng ating lupa. And
siguro po yung mga appliances na mabigat na nagiging last priority natin. List na yon, wag na. Yes po, least priority po natin yan. So yung priority po natin dito, pag mag-salvage po tayo ng ating mga gamit, yung mga documents po, and yung ating mga valuable documents and mga pera po. May tanong po ako about dito sa pag-exit sa mga establishments. Kasi yung iba sinasabi, kapag kunyari daw, nagkaroon ng sunog, yung iba, sabi, mag-stay na lang dun sa lugar nila or pumunta sa banyo. Ano po ba yung maire-recommend na tamang gawin? Yes po, sir. Very misconception po Yes, yun na pumunta po tayo sa banyo. Kasi may tubig daw dun. Yes po, sir. Yan po yung misconception ng tao na iniisip nila may tubig. Pero tandaan po natin na hindi lang po yung init yung kalaban natin sa sunog. So yung una pong pumapatay sa sunog ay yung smoke. Okay? Na kung saan pwede po tayo masuffocate pag nakalangha po tayo ng toxic gases. And at the same time, magkakaroon po yun ng oxygen deficiency. So pag kulang po yung oxygen na nalanghap natin, pwede po tayo mamatay, and eventually pwede po tayo mamatay. Yun ang dahilan. Hindi nga Yes tayo masusunog, pero pwedeng masuffocate naman tayo dahil yung surrounding natin, wala ng oxygen. Kaya hindi rin po safe na mag-stay ka dun sa isang lugar na nasusunog na. Yes po. Pero sa mga pagkakataon naman po na ito, medyo makapal na yung usok, ano po ba yung maipapayo nyo? Paano po ba ang safe way para mag-navigate kung lumabas sa isang struktura na medyo makapal na po yung usok, nasusunog na? May mga tips po ba kayo? Yes po, sir. Kung sakali po na nandun po tayo sa sunog, na makapal na po yung usok, tandaan po natin yung acronym na GCCAI. G-C-C-A-I. Ano po ang ibig sabihin niyan, acronym? G for get a mask or a towel. So, kuha po tayo ng mask or ng towel. And afterwards, i-cover po natin. Yung another C is cover our nose and mouth para ma-prevent po natin yung inhalation ng smoke. And then you see, I crawl low at the ground. So, kailangan natin gumapang sa sahig kasi yung tendency po ng usok na mga gases ay nagiging less dense yan. Umaangat. Dahil po sa init. Umaangat po yan. And sa ground po, dyan po nadi-diffuse or dyan po pumupunta yung oxygen. And andyan na rin po yung fresh air. And after po sa low crawl on the ground, yung A po ay anticipate zero visibility. Ibig sabihin, since take po yung smoke, so may tendency na magiging zero visibility yon. So anong gagawin natin dyan? So punta po tayo sa pader, and kapain natin yung pader hanggang malid po tayo sa Tama, oo nga naman, no? sa pintuan or sa exit. Baybayin na lang kaysa yung Baybayin po, sir. Oo, baybayin na lang yung pader. Kasi Yes, ma-sure tayo kasi may mga pagkakataon niya na hindi tayo makakaasa sa nakikita natin. Yes po, sir. So, baybayin po natin yung pader hanggang mapunta po tayo sa exit. And once po na makapunta tayo sa exit, kung sa bahay naman natin, sure tayo na yun talaga yung exit natin, labas po tayo kaagad. Yan po yan. So, dito po, mahalaga po na napapractice natin yung edit sa ating kabahayan. So, yung edit ay exit drill in the home. So, yun po yung pag-practice natin na at least twice a year ay nagka-practice tayo ng exit sa ating bahay. Alam natin yung mga primary and alternate exit na pwede nating labasan. Para pagdating po ng emergency or ng sunog, hindi po tayo magpapanik. Tama, oo nga Alam natin po. kung ano po yung Kasi gagawin. usually ang nabibigyan na ng pansin yung mga establishments, offices na nagdi-drills. Pero kailangan din pala sa ating mismong mga bahay, meron din po tayong drills. Alam din natin kung anong gagawin, saan tayo lalabas kung sakaling magkaroon ng sunog. Magandang payo po yan. Pero nasabi niyo po kayo na wag dapat mag-video kapag may nangyari sunog. Kailangan itawag na po agad natin. Paano po ba? Ano po ba ang numerong tatawagan ng ating mga kasambay in case may mangyaring sunog? Yes po. In case po na magkaroon po ng sunog dito sa Valenzuela City Fire Station, pwede po natin isulat sa ating mga papel or notebook yung hotline number ng Valenzuela City Fire Station, which is 8292-3519. So yan po yung hotline number ng Valenzuela City Fire Station. Pero kung nakaligtaan po natin yung ating hotline number dito sa Valenzuela, pwede po tayo tumawag sa 911. Yan po yung national hotline number natin sa Pilipinas. Napakadali. Imbis na mag-video tayo mga kasambahay, no, tawag ka agad sa ating mga fire centers.
Pero ito po, para sa mga kasambahay po natin na interesado naman po siguro sa kanilang community, sa kanilang barangay, gusto po nilang mag-hold ng program or seminars with you po para maturuan sila kung paano ba yung tamang gawin. Sa mga drills din po, paano po ba sila pwedeng mag-reach out po sa inyo para mag-hold ng mga seminars? Pwede po ba yun? Pwede po, sir. Actually, yung Valenzuela City Fire Station ay napaka-open po na ma-empower natin yung ating mga kasamahan dito, yung publiko, para alam po nila sila mismo yung unang mag-responde pag nagkaroon ng sunog. So may mga seminars po tayo, may mga community fire drills, and pwede po sila maging membro ng CFAG, yung Community Fire Auxiliary Group. So aside po doon, yung ating Valenzuela City Fire Station ay nagkakandak din po ng house-to-house survey. So kung interesado po sila na matuto, ay pwede po sila pumunta din sa Central Fire Station para po magabayan sila, or di kaya po pumunta sila sa nearest fire substation dito po sa Valenzuela. Tama. Again, maraming salamat po. Thank you po, sir. Fire Officer 3, Mervin Luna. Nako, napakalaking bagay ito sa mga kababayan natin na malaman nila ang mga itinuturo nyo para makaiwas sa sunog. No? At yan po mga kasambahay, sana may natutunan kayo dahil sa panahon ng sakuna at kalamidad. Importante na dapat lagi tayong ligtas. Ingat mga kasambahay. Kaya balik sa inyo yan sa studio. Yes! Maraming salamat, Broski, Joshua. Sobrang dami namin natutunan na tips na binigay nila Fire Officer 3, Mervin Luna. At syempre, kasama niyo muli ang inyong munting kusinera with Chef Ann. At ito na nga, tapos na yung ating moist cake. Ito na, naluto na siya. Meron tayong yung iba pa nating ingredients, Chef, for the plating natin. Sige po. So, ito na po yung cake natin na steam na. Tapos, lalagyan natin siya ng chocolate ganache. Okay, paano po ito ginawa, Chef? Bali, ano po to? Chocolate bar siya na nilagyan ng milk or pwede ring all-purpose cream. Okay Yun. po. Okay. Tapos, bahala na sila Apo. dun sa consistency po, no? Hindi po. May sukat din siya. Okay. Bali sa 500 grams ng chocolate bar, ang nilagay ko dito, isang pack ng all-purpose cream. Ilang ml po yun? Ano po yun? Parang 225 po yata siya. Pero pwede naman hanggang 300 ml yung ilalagay. Alright. So, ayan. Ganun lang siya. Uy, ang sarap. Yes, ma'am. Lalo na kung mahilig kayo sa chocolate talaga. Oh. Sobrang sarap nito. Ito yung pang-starter talaga sa mga gustong Ganda. mag-business. Wow, I'm drooling. Dito ako nag-start ng ng pagbi-business ko ng cake. Opo. Pero chef, sige po habang nagpe-plating po kayo, saan po ba pwedeng maka-order yung ating mga kasangbahay kapag gusto nilang magpa-customize? Pwede nyo po akong i-contact sa page ko, The Mommy Baker. Pwede nyo rin po akong i-hanapin sa Facebook, Ann Clarice de Guzman po, or kontakin nyo na lang po ako ng 0928-080-3720. Yun po. Yun. Yan. Sige po, chef. Let's proceed. Yan, ganun lang po. Okay. Pero meron pang ibang... Pwede rin naman kung meron kayong mga sprinkles, ayan, lalagyan nyo lang siya ng ganyan. Sige po. Paano po yan design ng chef? Kayo na lang Ayan, bahala pwedeng po, ganyan no? lang siya. Ito, iran nyo lang ng knife. Ay, ganun diba, lang alam pala niyo yun. sa mga coffee shop. Opo, Yan, ganun lang ginaganyan pala lang siya. yan. Ay, sorry. Okay. Yan. So, may design na. Ganun lang kabilis. Ayun. Ganun lang pala yun. Dinadaya lang tayo ng Opo, toothpick nga lang yun na ng ginagawa. paningin natin. Pero chef, bukod po dito sa chocolate moist cake po na ginawa natin for today, meron pa po kayong ibang mga baked goods dito sa harap po natin. Sige po. So, yan po, yung sa mga gustong mag-resell, yung like me, nag-start po ako ng business ko sa mga maliliit lang na cakes. Ganito po yung, ganito yung una kong ginawa nun, yung mga tub cakes. Yan. Okay, tub cakes. Tapos, pwede kayo gumawa ng ganyan. Brownies, cupcakes, banana muffins.
Tapos ayan, chocolate moist cake din na may icing yan. Okay. Tapos nung medyo natuto na ako, dito na ako napunta. Sa mga cakes Sa mga paggawa na po ng customized cake. Uy, kung meron kayong, for example, mga coffee shop, no, po pwede kayong umorder kay chef. Kasi minsan, ganun di ba? Kumukuha na lang sila dahil hindi naman Opo, kayang karamihan gawin na naman sa talaga ng cafe po coffee shop. Sila na, kumukuha na lang din sila ng mga Umahango baker. po Opo. At yun, sobrang ganda naman ng ng ating ng umaga natin kasi sobrang tamis talaga. At sobrang nakakatuwa kasi nakagawa tayo ng moist cake without the oven. Steamer lang yung kinailangan natin. Pero once again, maraming salamat po, Chef Ann Clarice de Guzman. Pero Chef, Thank you baka din, ma'am. meron kayong gustong i-shout out po. Sige po, go ahead po. Hi lang sa lahat ng nanonood po ngayon, sa mga lahat ng viewers, sa mga kaibigan ko, sa family ko. Thank you po lahat sa mga support niyo. Ayan. At ayun, syempre. Ayun yung dalawa dun sa likod. Hello. Baka magalit. Oo. At syempre, yun kapag meron kayong gustong orderin, puntahan nyo lang yung page at kontakin nyo yung number nila, Chef. Yes po. At yun, sana marami kayo natutunan mga kasangbahay. At syempre, lagi kong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right. At syempre, shoutout sa lahat ng nakatunin ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, nagtanong po ako sa inyo, kami pong mga girlies ng GMK, na tuwing mainit ang panahon, ano bang pagkain ang unang naiisip nyo at bakit? Narito po ang ilan sa kanilang sagot. Ito sabi ni Alvin Ramos, tuwing mainit ang panahon, ang masarap kainin ay halo-halo na maraming gatas at banana con yelo. Perfect yan, mga kasangbahay. Yon ang sabi naman ni Leonard Domingo. Ice cream and cold drinks. It's the best refreshments every summer of the year. Tama! Ang comment naman ni Danmark Tumanlaw Jr. Tuwing mainit ang panahon, ang nangungunang naiisip ko ay halo, Same. banana con yelo din po kasi nagbibigay ng saya at ginhawa para mas matiis ang mainit na panahon. Yeah! Ang sarap! That's right! At ito, shout out lang din natin ang ating ilang mga commenters na nandyan sa ating live stream. Sila Nina Gabaleo, Fes Oliva, Telma Miranda, Rosie de Guzman, Castillo, Fatima Tumlos, at si John Gizmo Bilado. At syempre, we are very happy dahil kasama namin kayo this morning. Yes! Good morning! Bukas naman mga kasangbahay, ilalabas ulit natin ang ating artistic skills kasama ang guest natin na magtuturo ng leather crafting. Kaya abangan niyo po yan bukas. Wow! At syempre, cooking is also an art. Kaya abangan din po natin yung special na breakfast po natin tomorrow, mga kasangbahay. Tama! At dahil National Women's Month ang March, papaigtingin pa po natin ang women empowerment sa tulong ng ating mga bisitang kababaihan mula sa Philippine Air Force. Wow, exciting! At hindi rin mawawala ang usapang pangkalusugan natin dahil ngayong Marso din kasi ay Rabies Awareness Month. Kaya abangan niyo po bukas kung ano ang mga pwedeng gawin para maiwasan ang deadly virus na yan. Yan o, ang dami natin gagawin tomorrow. Pero ngayon naman, greetings muna tayo. Bati lang tayo sa ating mga, sa family ko po. Good morning sa Miranda's Reaction family. Kay Go, kay Tala, and kay Sam. Good morning! Good morning po! Yan, si Doc Arthur. One. So, again, don't forget, this is Colorectal Cancer Awareness Month. Get screened, stay healthy, yun na. Yes! Yehey! Sino yung mag-greet? Ira! Si Ira na. Nabate, good morning lang sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna, at kay Trish. Happy 7th anniversary, mga babies ko! Hello po! Yehey! Siyempre kami dito sa Good Morning Kuya, gusto rin magpasalamat sa Lindison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfits, centralized supply and manifold system, and siyempre meron din silang pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And of course, thank you po sa Martinez Dental Clinic sa pag-aalaga ng aking ngipin. Kung gusto nyong malaman kung kung saan sila makikita, dyan po yan sa Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Thank you po sa aking Mamsi. Mamsi, good morning! Good morning sa'yo! Ayan na, sige Kinakaya na, pa ba scroll natin? up na po. Ayan. Kaya natin yan! Mga kasambahay.
Ayun. Muli, maraming salamat po sa ating mga guest for today at sa mga kasangbahay nating patuloy na nakatutok mula pa kaninang 6:30 in the morning. See you po ulit bukas sa ating bagong time slot at sabayan nyo kaming bumati ng Good morning!